Hello po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening sa ating mga kapungsoy, no? Sa mga interesado lahat sa tunay na pungsoy. Ako po si Sheng Jingkay, ang inyong legit na pungsoy consultant dito sa YouTube channel. At kinukumusta ko kayo lahat sa buong mundo, mga ka-Sheng Jingkay. Lalong-lalo na yung mga nasa UAE, sa Middle East, nating mga ka-friendship. Mag-ingat po talaga tayo dahil sa lumalaking giyera, no po? So, sana'y matapos na ang lahat ng ito at mabuti naman at nakabili kayo ng maaga ng inyong mga cures bago nagsimula ang giyera, ano po. So, mga kapungsoy natin dyan, ng mga interesado, baka gusto nyong subukan ang aking channel at panoorin, ano? Kasi alam nyo po, 80% ng mga viewers sa YouTube ay hindi po nakasubscribe at sana yung mga medyo sobrang bait naman, pwede rin naman kayong mag-like and subscribe, ano? Maraming salamat po at kung pwede rin, i-share nyo na rin sa inyong mga kaibigan. Ngayon, kasi po, ang maling application, ito yung gusto kong liwanagin sa inyo, no? Kasi talagang ang nasisisi lagi ay ang pungsoy kapag may mali sa buhay, no? Kasi sa dami nga naman, alam nyo talaga, kahit siguro kung sa Pilipinas ako nakatira at wala akong alam sa pungsoy, siguro talagang aking mind rin talagang makukonfuse kanino ako maniniwala. Ano ba talaga yung lahat ng gusto mong i-apply kasi you want more, you want to succeed, you want to have a better life, you want to, I don't know, what more do your heart's desires, ano? Pero gusto ko lang liwanagin sa inyo na ang maling application ng pungsoy ay nagdadala ng disaster sa buhay natin. Kaya nga meron mga fungsoy consultant, mga professional that we should leave the fungsoy into the professional's hands, no? Para hindi po tayo naapektuhan ng mga maling mga positions ng ating bahay or ating mga meron tayong awareness sa mga paparating at kung ano yung mga problema ng loob ng bahay natin. Depende sa mga period, sa taon, sa buwan. So, kaya nga po talaga, napaka-importante po na meron kayo ng ating book. Kasi yearly na book natin ay kung may guide kayo talaga, okay na okay po talaga, no? Parang hagupit na lang, hindi nyo mararanasan yung hagupit, parang buntot na lang ng habagat, ano? So, yun ang gusto kong maintindihan ninyo sa tunay na pungsoy. Marami po kasi talaga na ang nagiging focus ng pungsoy is business, no? So, hindi naman natin maalis yan. Sa dami nga ng scammers ngayon sa panahon natin, di ba? Talagang nakakatakot. Ni ayaw mo nang magbayad sa cellphone mo. Talagang nakaka-paranoid po talaga ang mga scammers ngayon. Kahit kaya nilang gawin, yung mga ganun na natin. Pero, alam niyo po, I don't compete with anybody in this business. Kasi, alam niyo, I am happy of what I have, what I am, what I have achieved. And, talagang, kasi I prefer mental health, no? Yung kapayapaan, yung ating yung tama lang yung pleasures natin at saka yung okay naman yung may stability naman ang ating buhay. Hindi natin kailangan na talagang, alam nyo yun, kasi alam nyo ang balance ng yin and yang sa universe natin is habang merong taong sobrang yaman, meron din namang tao na kabaliktaran nun na yin, no? So, sobrang paghihirap din ang dinadanas nung isang tao kapalit ng pagiging sobrang yaman mo. So, yun sana, ang sa atin is okay lang yung tama na tayo and let our children strive for themselves, no? Kasi we're always, ang mindset kasi ng mga Pilipino ay, naku, kailangan yung mga anak ko hindi makaranas ng hirap. And that is very wrong. Hayaan mo silang maghirap para malaman nila yung dapat nilang gawin sa buhay. Maging matalino sila, magkaroon sila ng sariling pag-iisip kung paanong lusutan ang mga problema nila. Kasi kung ipoprovide natin sa kanila lahat, ginawa nating lumpo ang mga anak natin. So, hindi na nila kaya na tumayo sa sarili nila once na wala na ang mga parents, no? So, yun ang ating ngayon. I don't compete with anybody. Bahala kayo, yung mga tao na may mga fungsi consultant talaga na they aim for number 1. Ako po talaga hindi. Promise, honestly, hindi po ako yun nagtitiwala sa akin, sa pungsoy ko, sa channel ko,
nagpapasalamat po talaga ako sa inyo. Sobrang enough na po kayo para sa akin, para magpatuloy dito sa YouTube. Kasi I don't aspire to be the number one. Kasi alam niyo po, napakahirap maging number one. Ang laki po ng kapalit niyan. Kapag yung you aspire for more, meron din pong mga kapalit yan dahil ang balance ng universe natin, kailangan balance yan. Yin and yang yan. So, let's just be contented kung okay na tayo, no? Kung settled na tayo, and let's apply proper feng shui. Kasi hindi po natin dapat panghinayangin yan. Hindi po nakakapanghinayang yung pagpapafeng shui because that is the foundation of your house, no? Kasi at the end of the day, you're going to sleep, eat, and rest, and live in your house. So, yan po ang ating purpose sa buhay, no? Yun lang ang aking maipapayo sa inyo. So, ngayong araw na ito, mga kaibigan, napakaganda ng ating topic. So, ito yung ating pasensya na kayo sa wear ko kasi kagagraduate lang nung aking bunso. Napasukan pa nga ng buhangin yung aking mata kasi windy ngayon dito, no? So, papunta na ng spring, panibagong buhay, alam nyo na, new beginning, new world, yung mga ganon, Sana lang, syempre, always in our prayer na matapos na ang gera. Dahil habang kumbaga, yung mga nandoon, kung makikita ninyo, sasabihin ko sa inyo, ang Southwest po ay violent star. Ang West po natin ay argumentative star. Nasa globe po natin na ang UAE at saka ang Iran ay nasa Southwest and West po, no? So, nakikita nyo, kung meron kayo ng ating book, malalaman ninyo ang violent star ay nasa Southwest at ang ating argumentative ay nasa West. So, yan ay and then somewhere south, kasi magkakadikit yan yung south po natin ay misfortune star ngayong taon. So, yan ang ating sinasabi sa inyo na talagang umaayon ang pangyayari sa mundo sa flying star analysis natin every year sa feng shui. Yan ang tunay na feng shui. So, ito po yung ating, ibabahagi ko sa inyo ngayon, yung tatlo, kung saan ang tatlong ito ang tatlong napaka-importante na malaman ninyo dahil dito nang gagaling ang bawat swerte ng mga tao, no? So, ang unang-una natin diyan ay ang heaven luck, man's luck, and earth luck. So, ito yung ang heaven, syempre alam natin yan, It is God's blessing. Yung iba sa atin ipinanganak na meron ng heaven luck. Merong iba sa atin na kumbaga pinaghihirapan ang heaven luck, no? Yung mga taon na dumadating na maganda ang inyong luck. So, yun, i-enhance ninyo talaga. And then there is yung lalagyan ng yung mga ninyo sa bahay, no, na yan ang heaven luck, and then man's luck. Ito naman yung man's luck, yung mga tao sa palibot mo. Kunyari, ang magulang mo ay mayaman. So, kumbaga, kasama na yon, no, na ang mga tao sa palibot mo, okay ka sa lahat ng mga nagmi-mix ka dun sa mga tao na kasing level mo, may mga backer ka na mga nagba-back up sa'yo, yung mga gano'n, yung pakikisama mo sa mga tao, meron kang mga mentors, meron kang mga benefactors, that is the man's luck. Yan po yung ating Ngayon yung pangatlo natin, syempre alam nyo kasi ang heaven luck, talagang, syempre, pagbigay ng Diyos yan, kumbaga, sobrang biyaya yan, Ngayon yung earth luck natin is how we apply feng shui in your house. How do you create the energy inside your house? How do you place all the enhancers and cures inside your house? That is the earth luck. So, tatlo talagang napaka-importante yan. Heaven, man, and earth. Yan po talaga ang philosophy sa feng shui na dapat sinusunod sa pag-a-apply ng feng shui. Hindi po tayo lilihis muna sa ibang mga sitwasyon, Ngayon, yan ang tatlong importante na kailangang meron ka, yung heaven luck, man's luck, at saka earth luck.
Kapag nagawa mo yan, life is almost perfect. So, kumbaga, sabi ko nga sa inyo kanina, parang buntot na lang ng bagyo ang inyong mararanasan. At kaya nyong matawid yung mga hurdle sa buhay ninyo. Napakadali lang, parang talagang may nag-guide sa inyo spiritually. So, yan ang dapat ninyong pag-isipan lagi sa pag-a-apply ng tamang pungsoy. Huwag muna kayo dun sa mga kung ano-ano. Ngayon, ito yung ano natin, no? Ngayon, mahilig tayo sa paglalagay ng dumako tayo sa mga enhancers at saka mga protection cures. Of course, no, ang mga protection cures natin, alam natin kung saan siyang area dapat, kung hanggang kailan lang may powers ito, kung hanggang gaano lang ang sakop ng flying stars na ito sa iyong protection, ano? So, ngayon, kung gusto nating mag-enhance o mag-protect, let's focus on our kitchen and living room. I'm sorry. Kung gusto nating mag-focus sa ating protection, magbatay tayo sa yearly flying star analysis. Ngayon, no, kung gusto mong mag-enhance ng wealth, do it in your kitchen and living room. Yan po ang ating dapat na pinagpo-focusan. Hindi po tayo pwedeng mag-enhance ng wealth sa loob ng ating kwarto. So, ang proper position po na dapat ninyong i-enhance kung wealth ang gusto ninyo. Nakaramihan sa atin ay wealth ang gusto, no? Pero I am telling you, my dear friends, it is not wealth always. You always find happiness. Kasi yun ang alam nyo na nagpungsoy ako, I was in pursuit of happiness. Hindi ako nangarap na yumaman. Ang akin is to pursue yung I'm looking for happiness. Kasi napakahirap sa tao na makita ang happiness. Alam niyo, sinasabi nga sa atin manggagaling, marami tayong nababasa na ganyan, sa atin manggagaling ang happiness. But what is really happiness? 'Di ba? Yun yung inano ko sa pungsoy na kailangan maibalance mo talaga ang buhay mo. So, if you want to enhance wealth, go to your kitchen and your living room. That's where you enhance your wealth. Ngayon, if you want to enhance your health, do it in your kitchen and in your living room, because that is the place where you eat, no? You need to eat healthy foods, you need to eat clean foods, no? So, and then sa loob ng bedroom is where you sleep all night. So, yan yung ating magpo-focus ka doon, no? Kung mag-enhance ka. And then, just be sure na proper lahat. Ito ay, lagi kong sinasabi sa inyo, mag-apply man kayo na mag-apply, but it is not the proper way, wala rin pong mangyayari, no? Disaster lang ang dala niyan. Alam nyo, when I was studying, almost how many years ago, no, na lahat ng school na pinasukan ko, isa lang yung ano nila ni dyan, no? Ang wrong application talaga ng pungsoy is disaster. So, ito, no, if you want family stability, enhance your living room. Living room ang focus natin pag stability ng family ang gusto natin. Ngayon, puro tambak yung inyong living room, so malabo nga, 'di ba? Yung mga puro basura, puro hindi na nagagamit, puro mga ganon. So, talagang pag stability ng pamilya, living room talaga 'yan, no? Ganon din ang wealth natin, living room and kitchen. Sana nagigets nyo, ha? Ngayon naman, kung ang gusto nyong i-enhance ang love life or marriage life ninyo ni husband or ni jowa, mag-focus naman tayo sa southwest direction. Southwest direction ng inyong bahay, or alam nyo yung inyong kuha number. Meron kasi kayo doon love direction sa bawat isang tao. Hindi kasi pare-pareho yan. So, hindi ko masasabi dito sa aking video, no? Pero yan, meron sa 4 lucky directions mo sa iyong bahay. Ang bawat tao ay may 4 na lucky direction sa inyong bahay ayon sa kapanganakan niya. At meron ding 4 na malas na direction. So, yung 4 na direction na yan na maganda,
yan yung inyong pwedeng i-enhance pagdating sa inyong love life o marriage life. So, yun, yung hindi tayo pwedeng mag-enhance ng wealth, no, sa ating bedroom kasi kailangan natin ng restful sleep. So, kailangan nating matulog. So, kung mag-enhance tayo sa bedroom natin, dapat ang ating mga ine-enhance sa bedroom is talagang para lang sa love life, para lang sa marriage life, yun yung mga tamang gagawin, ano? Yan ang mga proper directions nila. So, yan ang gusto kong matutunan ninyo. Ngayon, ito naman, ano? Napakalaki ng ano ba ito, ng epekto sa atin ng altar. Kasi diyan ang gagaling ang ating heaven luck, no? Yung ating God's blessings. Very important talaga na nasa tamang pungsoy kayo with regards to these 3 blessings ng bahay mo, no? Especially, napaka-delicate ng pagsasaayos ng altar kasi marami itong mga do's and don'ts sa altar. Unang-una na dyan ay yung hindi ito dapat nasa loob ng bedroom nyo. So, alam nyo sa atin, usually talagang ang bedroom natin ay merong altar. Kasi kahit ako noon, ano, talagang parang hindi mo kayang matulog ng walang altar. But that is very disrespectful, no? Sa pungsoy, hindi dapat ipinapasok ang altar sa loob ng kwarto because it is the place where you show love with each other sa husband and wife relationship. So, hindi siya pwedeng ganon, ano? Ngayon, ang number 2, hindi pwedeng hindi ito pwedeng i-arrange ang altar sa likuran. Alam niyo yung nakapagitan ng pader, hindi siya pwedeng i-arrange na toilet ang kabila or water ewan, basta may umaagos na tubig sa likuran ng altar ninyo, it's not also good kasi ayan din ay ang energy ng water ay nakakapag-disturb, unstable ang inyong heaven luck, unstable ang inyong altar, ang God's blessing, no, ang spiritual pungsoy ninyo ay unstable kung may tubig siya sa kabila. Hindi rin ito pwedeng i-arrange ang inyong altar na merong, alam nyo yung, sino mga Bisaya dyan, yung biga ng bahay, yung foundation na yung parang meron siyang yung parang to strengthen, para siyang yung buto ng inyong bahay na nakalabas. Kailangan sa mga ganon, ibababa nyo yung ceiling ninyo. Kaya lang magastos kasi yung mga ganyan, ano? Talagang, kaya nga sabi ko sa inyo, kapag pinungsoy nyo yung bahay nyo, meron talaga kayong ipapagawa eh. Kasi, yun kailangan yan. Kasi pinupush niya yung energy. Masyado ring hindi maganda sa inyong altar. Sa mga Diyos, no? Yung mga ganon na nasa ilalim siya. Yung inyong altar, nasa ilalim siya ng merong nung column, yung beams, no? Yung mga beams, ganyan. Hindi rin siya pwedeng ilagay na ang itaas niya ay toilet, no? That is also very disrespectful. Hindi rin siya pwedeng ilagay sa ilalim ng inyong hagdanan because that is also disrespectful. Kaya alam nyo, ang pinaka-delicate at saka complicated na lugar ng altar ay, ng bahay ay yung paglalagay ninyo ng altar. So, isa pang inyong pag-ingatan sa pag-aayos ng inyong altar ay ang formation nito na merong kalan. Kasi apektado rin ng altar ninyo, ang gaya ng tubig, apektado rin ang altar ninyo ng apoy. So, hindi rin siya pwedeng may kalan sa taas o may kalan sa ibaba. So, yan, be aware of that. Ano? Kaya, sabi ko sa inyo, leave it to the pro. Kasi talagang, kung kayo mag-iisip lang ng ganun, ay napanood dito, panoorin nyo man ang lahat ng ano, kung i-apply nyo yan, mali-mali po lahat yan. So, yan ang isa pa nating pag-ingatan, ano? Kasi yung energy ng heaven ninyo sa altar ay talagang maaapektuhan. Bawal, ayan yung sinasabi ko sa inyo, bawal din ito sa ilalim ng hagdan or sa landing area ng stairs, no? Yan yung mga problema sa ating altar na napaka-komplikado.
kailangan talaga yan, ang gumagawa niyan ay mga professionals. So, yan, kasi kayo naman syempre, ang highest ano natin is yung ating altar, no? Yan ang priority natin sa loob ng ating bahay. But, hindi naman ibig sabihin na yung mga atheist or wala silang pinapaniwala ang Diyos ay hindi naman ibig sabihin na pwede naman nilang gawin yung gusto nila, no? Kasi siguro marami rin namang mga atheist, no? Pero almost sa atin kasing mga Pilipino, we raised by religious belief. So ito ngayon, isa pang tip ko sa inyo, kasi pagod na ako. So ito, no, para lang may mapanood kayo. Alam nyo, talagang inaantok na ako. Alam mo, gustong gusto ko nang mag-video sa inyo. Kaya lang, gusto ko kasi na meron nag-message sa akin na, Ma'am Sheng, kumusta na po? Parang alam ko na yung mga kumusta nila eh. Kasi siguro, salamat sa pag-worry nyo kapag wala akong videos ha. Kasi yung iba sa inyo, pakiramdam ko talaga, nag-worry kayo na, bakit kaya walang video si Ma'am Sheng, yung ganun. Siyempre, busy-busyhan po talaga, no? Kasi graduate din yung aking bulinggit. So, yun yung natin. Maraming events kasi. Maraming preparation para sa junior high, maraming mga gagawin, no? So, ito naman ang isa pang dapat natin pag-ingatan din. Yung mga maling posisyon sa loob ng bahay, baguhin natin ang tamang feng shui. Ito yung kalan. Yung kalan natin, napaka-importante rin ito, no? Kung magkatapat or magkaharap ang kalan at lababo, ilipat ang kalan o ang lababo. Alam nyo, kung saan kayo makakamura, kung saan kayo mas komportable, kung magagawa nyo yan, mas okay, no? Kung ang tatapat ng kalan ay ang banyo o CR, ilipat ang kalan. So, bahala ka. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, pro pa rin ang makakaalam ng mga ganyan, ano? Kasi, mahirap sa inyo, confusing kung lahat ng YouTube channel ay papanoorin nyo para i-apply lang yan, no? Tapos, kasi ang hirap naman ilipat ang banyo, so ilipat nyo na lang yung kalan. Kaharap ng kalan ang ref ninyo, so ilipat nyo ang ref or ang kalan, yun ang solusyon dyan. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang maling application ng feng shui talaga sa bahay ninyo ay magdadala lang ng disaster. So, wag ninyong panghinayangan ang mga dapat na ginagawa para rin tayong, alam nyo yung mga architect ng bahay, gumagawa, 'di ba? So yung mga architect ng bahay, ang focus nila is yung stability ng bahay na hindi liliparin ng bagyo, hindi tutulo ang bahay ninyo. So ganyan yan kanya-kanya ng trabaho ang mga tao sa kanyang yung kanyang work field, no? So mga ka-Sheng Jinkai, gusto ko sanang ipaalam sa inyo na hindi tayo, minsan ang ating i-focus sa sarili natin ay ang balanse lang, tama lang, sakto lang. Huwag tayong mangarap ng mas iba pa, tapos manloloko tayo. Hindi po yun maganda. Mas okay po sa atin na makontento dahil sa bawat, at yung pinakaano natin dyan is, unahin natin sa lahat, above all, ang Diyos. No? Kasi after ng pag-ano natin sa Diyos, pag-apply natin ng feng shui, it will just go along. No, yung talagang na yan, tuloy-tuloy na yan. So, hindi natin pwede kasing sabihin na, kasi ang mga Pilipino, can you see? All of us are religious people. But are we all successful? Hindi, di ba? So, kasi kailangan mo ng application ng yin and yang na balance ng universe. Ang universe, yun ang ating pinagsisimulan ng ating mga kung favorable ang universe sa atin o hindi. So that applies real feng shui and true feng shui. So maraming salamat sa inyo mga ka-Sheng Jinkai at happy birthday sa lahat ng mga March born friendship natin dyan, ha? I love you all. Bye-bye!